Nako, malaking gulo na naman ito, no? Magalong pinalaga na at talagang pinapalaga na ang administrasyong ito at ang Malacanang, no? Auntie Claire, no? May sagot kagad. At ito pa, no? Ito palang isa sa mga Marine, no? Lumaban pala ito sa mga Abu Sayyaf nung panahon ng 1996, no? At ibinahagi niya, dito pa yatong nagsasabi na basurero lang daw itong mga to, no? At wala daw kredibilidad tong mga to. At huwag daw tawaging 18 Marine, no? Sila yung mga sasalita na paupo-upo lang at sila yung mga nanguha ng maleta na sasabihin ay di ba sabi ni Erwin ay parang ano daw to, para sabi ng tulpo na yun, sabi ng tulpo na siya sabi ito ay parang basurero lang daw, maleta boys, etc. etc. Dating Marine tong mga to eh. No, wag daw tawagin ex-Marine, kaya daw tinawag na Marine para daw maging maporma, mabango sa taong bayan. Hindi naman pala eh. Talagang kanya-kanya pala eh. Kada yung isa sa kanila, may mga kwento talaga na labanan na nangyari. No, may mga sinamahang mga bakbakan katulad nito na si Walter Manalansan na sumaba at nakipaglaban pala dati sa mga Abu Sayyaf, no? Noong 1996, ito ang kanyang post, no? Sabi niya rito, ano, mismong page ni Walter Manalansan, isa sa mga Brave 14. Brave 14 na lang kasi yung apat, nabayaran daw, no? Noong 1996, ang rebeldeng Abu Sayyaf sa Patikul Sulu ang laban ko. Ngayon, panibagong laban sa flood control anomalies. Mabigat ang laban tong flood control. Kasi dito lahat kakampi. Magkakampi-kampi ang makapangyarihan eh. Ang mga nakaupo magkakampi-kampi. Kaya mahirap ang laban to. Yung dati yung laban, sir, madali lang yon. Barilan, sino matamaan, talo. Di ba? Ito hindi. Kahit tinamaan mo na sila, yung mga opisyal, matigas sa mga pagbumuka, kakasuhan ka pa, pakukulong ka pa. Di ba? Ganto laban to mga to. Hindi lumalaban ng paresto mga to, no? At ito yung sinasabi nyo na Marine, na kung saan ay basurero at walang kredibilidad. Ito yung sinasabi ni Lacson na wala daw kredibilidad at hindi pwedeng yung mga statement ay paniwalaan kasi mababa ang credibility, no? Mababa ba talaga ang credibilidad ng 14 Marine? O talagang kayo ang nagpababa sa mga tao? Hindi ho. Hindi ko kunin ni Saldi ko, itong mga to, kung ito ay kung san-san lang ng, oy, alika, malaki katawan mo, alika, marunong kumawak ng barel, alika, sama ka sa akin, bodyguard kita. Hindi ganun si Saldi ko. Di ba? Malamang sa malamang, hindi pa natutuklasan yung mga maanumalyang flood control, yang si Saldi ko, kumuha ng mga bodyguard yan, kumuha ng mga, actually, hindi naman sila kinuha para para magakot na ng pera, hindi yun eh. Kinuha sila, maaaring bodyguard ni Saldi ko, maaaring kung ano man ang katungkulan niya kay Saldi ko. Ngayon, syempre, bilang isang lalaki, nagakot na ng mga maleta. At sila ang naging tumistigo nagakot sila ng maleta. Walang dahilan para mag-imbento sila. Tandaan nyo pag nag-imbento sila, madaling malaman kung nag-iimbento sila. Hindi tumutugma lahat ng nila, mga kwento. Tugma sa isa't isa eh. Pinatunayan ni Gutesa, pinatunayan ni Diskaya, pinatunayan ng nila Saldi ko. Di ba? Kaya siya sabi niyo mababa ang kredibilidad, eto nakipaglaban sa bayan natin dati, no? Gaya naman sila pag pinakipaglaban mo yung bayan mo eh, no? Pero yung mga kurakot, yun ang kanilang pagtatanggol, no? Pero bago tayo tumagpo, bago kayo maasar, bago kayo mabuisit, no? Ihanda nyo muna yung mga gamot nyo kasi nga papanoorin natin si Auntie Claire, no? Baka maasar kayo, ma-high blood kayo, no? Pero dito muna tayo, high blood din ko muna kayo dito kay Garin, no? Sa isang post na Aula Airchip TV, no? Kapopost lang ata niya to pero ito ang kanyang pinost. Nakakatakot ay yung fake news. Kasi yung mga ina-attach na kunyari bumaha o ganito na parang hirap na hirap yung mga tao at lumalangoy. Yung iba are pictures from years ago. Ang iba naman. Alam mo yung mga sinasabi niya na para pinalilitaw niya fake news yung mga baha. Ma'am, wala ako ibang narinig ganyan, ikaw lang. Kasi alam niyo bakit? Kasi sa Net25 po talaga, binabalita talaga kung ano yung binabaha eh. Baha sa Davao, hindi bias ang Net25 pati sa Davao nga binabalita eh. No? Ma'am, baha talaga ma'am sa lahat. Wala pong fake news. Wala po. Yung sinasabi niyo ma'am na fake news, siguro sa panahon na hindi bagyo 'yon. Pwede 'yon. Magpapalabas sila ng binahada kuwari lugar pero hindi naman. Pero ma'am, ang lakas ng ngayon, ng bagyo ngayon. Hindi malakas yung habagat na hatak. Maraming dalang tubig.
Marami talagang baha ngayon. Walang fake news. Ewan ko lang kung kailan to umere tong video na to, pero pinost kasi ng isang page eh. Hindi naman sa Pilipinas. Totoo na merong mga pagbaha no, sa iilang mga lugar. Kasama na yung distrito ko, dito sa may Northern Luzon, kasama rin yan. Central Luzon, kasama rin yan. Dahil nga na umaapaw yung tubig galing sa mga ilog at sa dagat papunta sa lupa. And that is not only in the Philippines, buong mundo yan. At ang tinututukan natin ngayon ay ang pagresponde. Subalit, na Ma'am, piling lugar lang yung sinasabi mo na umapaw yung dam, umapaw yung ilog, piling lugar lang yon. Pero kasi may ghost project talaga nawawala, ma'am. Mahigit 1 trilyon. At dahil doon, napatunayan talaga na kung bakit binabaha ng grabe. Yun lang yun, ma'am. gugulat, no? Yung iba, lalo na yung mga nasa Visayas at Huwag Mindanao. niyong patunugin sa sambayan ng Pilipino na may mga fake news para malito lang yung sambayan ng Pilipino para hindi kagad maniwala sa nakikita nila. Manood kayo sa Net25 para maniwala kayo doon. Hindi nagbabalita talaga ng tama doon. Hindi yung nagbabalita ng splice lang o mga nakaraan. Hindi. Yung po totoo talaga. Now, kasi iba ang nakikita nilang picture. So there's really a coordinated, systematic, well-funded targeting not only the prosecutors, including the spokesperson, and other figures who are behind the campaign for accountability and a clean governance under the current administration. So ang panawagan lang natin sa taong bayan, huwag magpadala sa peking balita. Huwag rin magpadala sa mga peking medical information and what we call infodemics. Kasi Nako, sisingit mo naman yung medical. Alam na namin yan, checkmate na namin yung medical mo. Diyan kami sa baha. Wala kaming pakialam sa impeachment, wala kaming pakialam sa medical. Ang pakialam namin yung baha. Di ba? Oh. Pero eto na, gusto niyo umitang ulo niyo. Ha? Gusto niyo makarinig ng malayong katwiran at talagang nangungumpara lagi. Imbis na sagutin yung tanong, halimbawa, 1+1, sumagot ka lang, 2, tapos na usapan. Hindi, 1+1. Bakit? 1+1 ba? Ang sagot mo, 4? Hindi na ganoon. Wala pa, paligoy-ligoy pa, no? Pag tinanong ka ba ng nanay mo at tinanong ka ng kapitbahay mo, tol, 1+1. Sasabihin mo ba? Bakit? Tinanong mo na ba sa iba yan bago tanong sa akin? Ganun ba sasagot nyo? Di ba? Dahil paligoy-ligoy, no? Pag tinanong ka ng 1+1, sagutin mo is 2. Di ba? Kung ano yung sagot, kung ano yung tanong, yun din ang sasagutin mo. Hindi ka sasagot na bakit? Si dati ba? Si Pangulong Duterte ba? Ganyan-ganyan, etc. etc. Huwag kang ganun, ma'am. Ito, pakinggan nyo. Kung gusto nyo ma-high blood, ito, pakinggan nyo po si Auntie Claire. And then second question po, dun sa reaction na lang ng palasyo, dun sa nakitang massive sea of trash na hinahakot ngayon ng Department of Public Works and Highways. Lubha po talagang nakakabigla in a way na isa ito sa makikita nating dahilan sa hindi pagdaloy ng tubig. Tama yun. Isa sa mga dahilan. Tama yun. Ang basura. Sabi ko nga sa inyo huwag kayong magtapon ng basura para wala masisi yung gobyerno. Para wala silang ibang dahilan na para mangurakot. Kasi ginagawan dahilan yung basura para nangurakot sila eh. Halimbawa, ako congressman, nagtatapon ng basura, hayaan nyo lang magtapon ng basura yung mga yan. Pinababayaan talaga nila magtapon ng basura eh. Para pagdating ng baha, hindi siya mapapansin na siya nagnakaw. Ang mapapansin yung taong bayan kasi kayo nagkakalat kayo ng kalat eh. Alam mo, nagkakalat pala, ba't di mo sinaway? Distrito mo, ba't di ka gumawa ng implementation? Hindi ka gumawa ng mga CCTV? Hindi ka gumawa ng batas sa lugar mo? Kausapin mo yung mayor para hindi na magtapon ng basura? Paghigpitan mo. Ginagawa nilang dahilan yan eh. Para kunwari, baha, may basura. Sisihin yung taong bayan, tatapon ng basura. Wag ako. Totoo, may ghost project pala siya. Para hindi mapansin yung ghost project niya, sinisisi taong bayan. Di ba? Sana wag kang gano'n, Madam Claire, ha? Sana wag kang gano'n. Wag kong patutunugin na kasalanan lahat ng taong bayan yan. Ang may malaking kasalanan dito, yung pamahalaan, yung leader. Kasi yung leader, yun na mag-uutos at magmamando. Mando na para mas maganda. Siya mag-uutos o makikiusap na lang doon sa mga congressman, sa lahat sa legislative, na kausapin yung barangay, paghigpitan, may kamay na, hindi naman bakal, may kahit yung batas na pangil. Wala eh. Di ba? Simpleng kuryente nga lang pagtas, di niya maagapan eh. Di ba? Ito pa kaya. Sa lagusan. So,
ang nais din po ng Pangulo, noon pa naman natin ito pinapaalala, pero yung tumambad sa ating mga mata na dagat ng basura, parang may lumalangoy, parang may Oh, hindi. Sa panahon ng Tatay Digong, wala niyan. Meron sa panahon ng Tatay Digong, 1 year, 2 year, naabutan niya yan. Kasi nga, may panahon na kung saan yung sinundan niyang administrasyon, sabi, hindi daw naglilinis. Kaya maraming dumi. Kahit sa panahon pa daw ng ERAP, no? Naabutan yung Tatay Digong ng Pilipinas, napakadumi. Ngayon, nilinis niya yon sa panahon niya. Ginawa niyang dolomite yun sa Maynila. Nililinis lahat ng estero. At pag may nagtapon ng basura, pinaghihigpitan talaga niya. Pinaghihigpitan talaga niya. Hindi niya talaga inaanong na, ayaan mo na yan, wala yan. Mag-away-away tayo dito. Hindi ganun. No? Ma'am, ang pagkatapon ng basura, oo talaga, kasalanan talaga ng isang Pilipino yan. No? Pero, nasa paghihigpit yan, ma'am. No? Nasa paghihigpit. gustong lumangoy sa dagat ng basura. Hindi ito ang nais natin. Nais natin ay magkaroon ng maayos na daluyan ng tubig, kaya kailangan itong ayusin ng ating pamahalaan, ng mga opisyal natin. Pero, ang nais din po nating lahat, ang nais ng Pangulo, lahat po tayo ay magtulong-tulungan. Hindi po kakayanin ng gobyerno na magtrabaho. Paano hindi kakayanin? Walang takot. Ma'am, aminin nyo na mahina. Mahina po ang gobyerno ngayon. Mahina. Nagtatrabaho naman talaga ang gobyerno ngayon. Nadudula tayo. Pero ma'am, aminin nyo mahina. Yun ang ayaw nyo tanggapin eh. Hindi lahat ng tao pinanganak malakas. Tandaan mo yan. At hindi ako naniniwala lahat ng tao pinanganak hindi bobo. At walang bobo. Hindi. Hindi ako naniniwala. May taong pinanganak mahina. Dahil siguro sa kanyang environment o dahil sa kanyang kinalakihan. Pero may taong mahina pinanganak. Ha? May taong mahina pinanganak pero kalaunan lumakas siya. Tumalino siya. Oo, may ganon. Ha? Hindi lahat, ma'am. Ibig sabihin, para sa akin, ang pinaka, dyan, yung Pangulo, kailangan maghigpit. Kailangan may kamay na bakal man lang o pangil ng batas para mautusan niya. Kasi bang pinakamalaking problema ng bansa yan, yung basura eh. Totoo lang. Oo, malaking budget ng gobyerno nilalaan dyan. Ano gusto niyong sample? Sa mga hospital na lang eh. Ano ang kalamitan sa mga tumatakbo sa hospital? Dengue, leptospirosis, pagkakasakit dahil sa baha. Marami lang, hindi lang ganyan. Galis. Di ba? Maraming, pagdating sa hospital, malaki ang gastos ng gobyerno. Ang mga public hospital. Dahil, lalo ngayon, tagbaha. Ha? Paghupa ng baha, ang kapalit niyan, leptospirosis at dengue. O so marami na naman nasa hospital. Gastos na naman ng gobyerno. Malaking gastusin. Kung walang makakarot, walang masyadong basura, walang baha, at walang kurakot na politiko, hindi magkakaganyan. Gets nyo? Kanino pa siya? Nasa taong bayan ba? Hindi. Ayaw na nga sumunod ng taong bayan eh. Paano susunod? Papakiusapan mo? Ayaw pakiusapan eh. Mahigpit na batas na may pangil. Wala namang sinabing gurgurin mo. Matakot lang, magkaroon ng takot. Wala kasing takot sa gobyerno. Yung mga Pilipino ngayon, na, ikahan niya, alayan, hindi naman panahon ng Tatay Digong wala yan, kayang-kaya yan. Hindi ganyan niya. Inaabusabi niya. Ang mabait, inaabuso. Ma'am. Pero ating mga kababayan ay pabaya ng pabaya. Tapos magtuturo kung sino ang may kasalanan. Totoo naman eh. May flood control issue eh. Teka muna. Huwag mong palilitawin, ma'am. Ganito yan, mama. Huwag mong lalahatin. Ako hindi naman ako kasama sa tatapon ng basura eh. Ha? Pero tinuturo ko yung kasalanan ng gobyerno at tinuturo ko rin yung basura. Dalawa tinuturo ko. Yung tatapon ng basura kaya binabaha at syempre yung gobyerno na 1 trilyon na wala sa flood control ghost project. Tama? Kaya huwag mo sasabihin sa amin na huwag lang magreklamo, huwag magturo. Hindi. Ang nagtuturo, yung hindi nagtatapon ng basura. Baka akala mo yung nagtuturo, yung nagtatapon ng basura. Walang pakialam yan, nagtatapon lang ng basura yan. Kami, ang nagtuturo na kasalanan ng pamahalaan dahil sa 1 trilyon kapabayaan na irresponsable sa pagbabantay ng kaba ng bayan. At yun ang inaano namin, kinokolap namin, na huwag kayong magagalit kahit kinokolap namin kayo. Huwag kayong magagalit kung kinikriticize namin kayo. Kung nagko-komentaryo kami, hindi ka namin pinapabagsak, hindi namin kayo pinapabagsak, hindi namin sabi umalis kayo dyan. Hindi namin sabi palitan kayo. Ang sa amin lang, kinokolap namin kayo sa mga pagkukulang ninyo. Huwag kayo magagalit. Lahat po tayo dito ay dapat kumilos. Hindi pwedeng
nagkukuya-kuyakoy lang tayo Tama naman yun. Tama naman yun. lagi. Sa simpleng bagay na nasa harapan mo, ha? Pag may magwalis-walis ka, exercise ka na, magwalis ka sa bakura mo, hindi pa lilipa rin sa imbornal. Malaking bagay yun. Pagwawalis mo, ikaw lang mag-isa. Huwag yung basura mo, buti tapon mo na lang sa bulsa mo. Yun ang matutulong natin sa pamahalaan. May panukala dati na itaas yung multa o ikakaso sa mga nagtatapon ng basura, lalo Dapat na dyan po. sa mga Dapat po, unang-una po, Dapat po, ang presidente nagsasabi niya sa mga hanggang makarating sa mga barangay. mas makikita po ito ng ating mga ginagalang na barangay officials. Nasa kamay niyo po yan at kung Ma'am, yung pag-uutos dapat nasa sa inyo. Hindi kikilos yung mga yan. Ikaw ba naman, iba, ma'am naman, alam mo naman yung iba dyan, iba may initiative. Yung iba wala, kumbaga sabi niya parang pako, pag hindi mo pinukpok, hindi babaon. Parang baril, pag hindi mo kinalabit, hindi puputok. Kailangan yan i-call up yung mga barangay, na mga congressman, mayor, utusan. Ang gagawa niyan, ma'am, yung presidente natin. Sino ba presidente, ma'am? Baka naginip ka, ma'am. Kung sino presidente natin? makikita naman po at mayroong CCTV na cameras na nandiyan po, maaari naman po ito agad makita ng ating mga opisyal sa barangay. So doon pa lang po sana ay maayos na. Dahil malaki pong tulong kung mismo ang ating mga taga-barangay ay, although alam natin masisipag sila, pero mas magdoble pa po ng pagtatrabaho para po maiwasan natin to. Kasi tayo rin po lahat ang magiging biktima nito ng mga basurang itinapon natin. Talagang babalik at babalik sa atin. And Totoo naman yun. Babalik talaga. as from my end, Yung iba, nagtatapon sa ilog. Nagtatapon ng basura. Hindi siya nagkasakit, nagtapon siya. Pero yung anak niya nagkasakit ng leptospirosis. Maraming ganyan. Nagtapon ka. Yung kamag-anak mo, nanay mo nagkasakit ng dengue. Babalik sa inyo. parang hindi na ako balikan. Ay, marami ka pa. Isa na lang. Yung sa EDSA busway po, itutuloy po ba ng DPWH yung contract? Yan, yung EDSA busway na yan, natuklap yung espalto na manipis daw. Ginastosan ng bilyon-bilyon ang gastos. Hindi milyon bilyon ang ginastos sa espalto. Ewan ko ba't nakarating ng bilyon yun. Espalto na napakanipis-nipis. No, kung ako na nagsimento, makapal pa yun. Hindi pa bilyon gastos niyan. Matibay pa. No? Tignan mo katulad ni Auntie Clara. Nung contractor dun sa potholes. Okay. Ang Panahon nila yan, panahon nyo yan. Hindi panahon ng Duterte yan. po at nabanggit din po ni Sec. Vince, ito po ay i-examinin, i-assess. So ano ba talaga? I-examinin. Pag sa inyo, i-examinin. Pero pag gawa ng Duterte sa panahon ng Duterte, wala na examine. Kurakot na kagad. No, ganun sila eh. Kayo nangyari. Kasi kahapon nabanggit niya, meron lang tubig na parang na-stuck at hindi nakaagos lahat kasi pagka ganyan ang aspalto, kapag nababad talaga sa tubig, hindi nagiging maganda ang resulta. Pero Mali ka dyan. Sa mo nakuha yun pag ang espalto nababad sa tubig ay hindi magiging... Ang espalto, dinisign yan talaga sa tubig, kasi sa mga baha. Dahil sa kalsada nilalagay yan, hindi yan sa pader nilalagay, ma'am. Turuan kita, hindi po sa pader sa kisame nilalagay yan, ha? Hindi po sa nilalagay kung saan yan, hindi sa bahay. Sa kalsada po nilalagay ang espalto. Automatic po sa kalsada sa Pilipinas maulan. Automatic laging basa yan. may mga kilala ko espalto dito makakapal, kahit babad sa tubig, mala swimming pool na yung lugar, hindi pa natutukap yung espalto. Ma'am, mali ka dyan. Huwag mo na ituloy, mali ka dyan. hindi dapat na parang ganun. Aminin mo na, talagang mayroong irresponsable sa paggawa niyan. Isang mga bilyon mahigit na yan, may irresponsable na naman sa panahon nyo na gumawa niyan. Bakit irresponsable? Walang takot eh. Walang takot mangurakot eh. 'Di ba? Sino sisisi namin? Sino ba iba? Sino ba responsable dapat magsaway diyan? Ang presidente. Tama? Lang kabilis masira. So ito po ay titignan mabuti ni Sec. Vince kung ano ba talaga ang punot dulo ng pagtungkab ng aspalto. Next question po, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Yusek, tungkol doon sa flood control pa rin,
mukhang nagbigay ng statement si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ang bagal daw ng investigation sa Ayan, no? Sinabi ni Benjamin Magalong, mabagal lang investigasyon. Hindi lang si Benji Magalong sasabi niyan. Masi sila Shell Jokno. Asa na ang big fish? Pero hindi niya kinustyon kasi mga pinklawan eh. Pero si Magalong kinustyon niya. Pakinggan niyo tamo, pakinggan niyo katwiran na. Ang ganda ng tanong eh, bakit mabagal? Ano kailangan ng sagot? Kung bakit mabagal. Tama? Sasagot ka, bakit mabagal? Sagutin mo yung tanong na yun kung ba't mabagal. Tignan mo sagot ni Auntie Clara, tignan mo sagot ni Auntie Clara. flood control. Okay. Kung titignan po natin ang history, sabi nga po natin, nag-start po talaga ng masinsinang pag-iimbestiga mga bandang September, October, nung nakaraang taon. Pero wala pa pong isang taon, pero marami na po ang naimbestigahan. Marami na pong na-issue na warrant of arrest at paulit-ulit. Talaga, asan na marami? Oy, wala Si Rebilla nakalaya. Si Jingo, sabi ni Pinky, wala naman hindi naman matibay yung ebidensya sa kanya. Sino na pakulong nyo? Diskaya? Isang kontraktor lang. Napakaraming kontraktor pinangalanan. Asa yung mga congressman na pinangalanan? Asa na? Asa na si Martin? 3 linggo na mula ng SONA. Tama ba? 2 linggo na mula ng SONA. At 3 nga. Magka-3 na sa isang araw, 3 araw na, at 3 linggo na. Nasa na si Martin? Asa na yung makakasuhan? Ma'am, wag nyo kami lokohin, ma'am. Walang winawarrant, ma'am. Ang mga nakulong, sila may defensor, sila Marcoleta, at walang kinalaman sa flood control issue yon. Kung may kinalaman man sila yung nag-iimbestiga para matuklasan ang flood control issue. Huwag yung sabihin niya, ma'am, si Diskaya talaga makukulong yun kasi isa sa mga kontraktor na pinangalan yon. Nasa na yung siyam na pinangalanan na kontraktor, bakit wala? Nasa si Joel, hinug na. Ma'am, mali yung sagot. Tsaka hindi mo tiyasagot yung tanong, bakit mabagal? Alam po ako. Hindi ang tanong, kung may nakulong na o may nakasuhan na. Hindi yun. Kung ang sasagutin mo yan, kung ang tanong sa'yo, may nakasuhan ba? May nakasuhan na, may nakulong na? Yan ang isasagot mo. Ang tanong sa'yo kung bakit mabagal. Sinasabi ito. At kung nababagalan po ang isang mayor, katulad ni Mayor Benji Magalong, kung balikan natin ang mga kwento at istorya. Tama, binabalikan niya yung butas kay Benjamin Magalong. Tama, hindi siya sagot yung tanong. Taong 2019, inamin ni Mayor Benji Magalong na sinimulan niya nang mag-imbestiga patungkol sa rocknetting. 2019. Pero na-call out siya ni Secretary or rather Senator Trillanes taong 2025. September 10, 2025 ay na-call out siya at sinabing matagal na naimbestigahan ang rocknetting according to the mayor. Pero wala pa siya napangalanan at wala pa siyang na-idemanda man lang. Okay, tama. Tama yan. So, ibig sabihin mabagal si Magalong. Tama? Walang problema kay Magalong. Walang connection si Magalong kung mabagal. Ang pinakamahalaga yung tanong kung bakit mabagal kayo. Huwag mong ikumpara na porket mabagal si Magalong, mabagal na rin kayo. Kasi pag tinanggap mo na mabagal si Magalong at kinumpara nyo sa sarili nyo, para nyo nang inamin mabagal kayo talaga. Tama? Ang hilig mangumpara nila, sagutin mo yung tanong. Kung si Magalong problema niya kung mabagal, di batikusin natin, ba't mabagal ka Magalong, asa na yung rocknetting mo sa sinasabi sa Baguio? Bakit hanggang ngayon wala? Iba yung usapan na yon. Huwag mo ikukumpara yung ngayon, yung kay Magalong. Kasi anong nangyayari, pinapipili mo mga Pilipino eh. Sino pipiliin nyo? Kami o si Magalong? Parang ganun eh. Parang mas mainam ng kami kaysa kay Magalong. Parang ganun, ma'am eh. Hindi pilian to ng sitwasyon. Ito yung tanong ay hinihingi ng Pilipino yung kasagutan. Ayon din kay Senator Trillanes, di umano, ay parang mayroong kinakatakutan na mabulgar na pangalan. Sino na naman? Duterte na naman. Kayo magbulgar, hindi si Magalong. Kung alam nyo talagang rocknetting na yan, may kinalaman ng mga Duterte, kayo na magbulgar, kayo nakaupo eh. 51 billion ni Pulong, ibulgar nyo na kung meron. Ganun lang yun. At sa isang interview din naman, October 20, 2025, inamin ni Mayor Magalong na 2019 pa ay sinisimulan niya ng imbestigantong rocknetting. Pero 6 na taon ang lumipas. Wala pa rin siyang nagawa
tungkol sa issue ng RAP. Tamo, nakikipagkompetensya siya sa sitwasyon. Ma'am, kahit si Magalong hindi magtrabaho at hindi mag-ano, wala kayong koneksyon dyan. Yung tanong ang sagutin ninyo. Hindi yung matanong. Ulitin ko yung tanong ha, bakit mabagal ang flood control issue? Huwag kayong mangungumpara na si Magalong. Siya nga, 6 na taon, hindi pa natatatap. Huwag ganun. Sagutin mo yung tanong kasi ang nangangailangan ng kasagutan, yung ngayon, hindi yung mga nangyari noong kay Magalong. Lipas na yon. Ang nagtatanong ngayon, yung ngayon. Interesado kami yung ngayon, ma'am. Netting. So, sino po ba kaya ang mas mabagal? O, mo, sino kaya mas mabagal? Nagkumparahan na. Ako sabihin ko, pares kayo mabagal. Di ba? Pares kayo mabagal. Mabagal si Magalong. Mas mabagal si Magalong kaysa sa inyo. Kasi 6 years siya eh. Sa inyo, mabagal din naman. Kasi isang taon na eh. Wala pa rin eh. Hindi ba mabagal yon? Isang taon na? Paano maging mabilis? Turuan ko kita paano maging mabilis. Ha? Yung mga kinasuhan na hinog, naging hilaw. Kaya naging mabagal. Dapat, pag nakasuhan na at kita ng ebidensya, iniimbestigahan, pinapatawag lahat ng pinangalanan. Yun ang mabilis na investigasyon sa flood control. At hindi pa nangyayari ngayon yon na pinatawag lahat ng sekretaryong sangkot dyan. Kung merong kakayanang mamintas at magturo, dapat ay may kakayanan din kumilos para makatulong sa gobyerno at hindi puro pamimintas lang. Tingnan mo, lahat na lang sa kanya, no, lahat ng pupuno sa kanya, galit siya, no? Huwag ka magalit. Ako tanungin, ako spokesperson, tanungin ako, ma'am, ba't mabagal ang flood control issue, sabi ni Magalong? Ay, ganito lang po, umihingi po kami ng pasensya, pero gagawin namin lahat ng aming makakaya. Bagaman tinatanggap namin ang inyong mga opinion na nakikita sa amin, na maaring mabagal sa inyo, kami, tatrabaho naman, gagawin namin lahat ng makakaya namin, susolusyonan namin. Pero bago mo sabihin niya, dapat talaga nakikita naman talaga sa gawa, huwag sa salita lang. Dapat gano'n ang sagot, ma'am, napakalinaw. Wala ka na ikukumpara, bakit naman yung nakaraang administrasyon, ganun ginawa? Walang ganun. Sumagot ka sa tanong kasi spokesperson ka. Ang inihingi sa'yo, ma'am, yung kasagutan sa tanong. Dahil ang taong bayan ang makikinabang sa sagot mo. Yun po yun. Ang alam at pamilya. Meron ding Yusek, na binanggit naman doon sa ongoing impeachment trial si Mayor Magalong. Ang sabi niya, meron siyang i-implicate na ilang mga House impeachment prosecutors na meron naman ng budget insertions. Nakikita ba ng palas sa Yusek na makakasira ito doon sa credibility ng hanay ng prosecution? Muli, no, kung sino man po ang mga prosecutors dito, kung ano nagaganap na proses sa impeachment, ay hindi naman po hahadlangan kung anong mga issues sa kanila. Pero galing muli ang komento. Sir Alvin, kanino ulit galing ang komento? Reportedly kay Mayor Magalong. Mayor Benji Magalong. Okay. So muli, no, sinabi ni Mayor Magalong na Tutumbasan na naman yan, tamo. Imbis na sagutin yung tanong, tutumbasan na naman yan. involved ang mga ito sa na anomalya, corruption. Budget insertions. Project insertion. Okay. So, in other words, marami siya muli nababanggit na mga issues. Pero wala pa din siyang napapangalanan. Tingnan mo, ikukumpara na naman yung sitwasyon. Sagutin mo yung tanong, ma'am. Malinaw naman yung tanong sa'yo. Sagutin mo na lang. Huwag ka na, kahit sino nagtanong, kahit kaaway nagtanong, kahit si Sarah nagtanong, kaaway nyo, sagutin mo yung tanong niya. Pag ba kaaway nyo, laban sa inyo, yung tanong, 1+1, sasagutin mo, hindi 2? Oo naman. Nandiyan pa rin po, siguro mas maganda po na hingin nyo rin sa kanya kung ano yung naging resulta sa 30-30-30. Saka yung 777. Namatay ang issue, walang anumang naimbestigahan. And at the same time, meron din siya Para lumalabas, no? Parang ganito, no? Huwag ka magsalita, may kasalanan ka pa. Parang ganun eh. Sumita ako. Ma'am, suggest ko lang. Kasi baka yung pintuan nyo bumagsak. Lagyan nyo ng simento yung taas. Sasabihan ba ako na may-ari? Huwag kang makialam. Ikaw nga eh, yung bahay nyo, hindi mo pa ayos eh. Pwede ba akong ganunin? Wala ba akong karapatan na nakikita ko na pwedeng mangyari? Nababagsak yung kisame. Kaya gusto ko, suggestion ko, ma'am, paayos nyo na yan. Sasabihan mo ba ako, huwag akong makialam?
kasi yung bahay ko hindi ko mapaayos. May ganun ba? Tatutumbasan mo ba yung nakikita ko sa sitwasyon ko? Hindi. Pakinggan mo rin yung nasasalita. Sabing 90%, di umano, ang corrupt sa House of Representatives. Mm. Pero wala pa rin siya napapangalanan. Mm. Maski na po, patungkol sa EJK. Bakit ma'am? Sino ba si Magalong? Mayor lang naman si Magalong sa Baguio ah. Sino ba may trabaho na para paimbestigahan yan? Di ba yung kayo nakaupo, Blue Ribbon? Nasaan ba? Wala namang ginagawa. Si Magalong pwede mag-suggest yan, ganito, 90% may magana ako sa congressman. Kaso kahit anong sabihin niya, wala siyang kakayahan na mag-imbestiga kasi mayor lang siya. Doon sa lungsod niya. Ang may kakayahan, kung may possible na may kakayahan, mayor o kayo yun. Dapat ginagawa nyo. Kung narinig nyo pala si Mayor Magalon, nagseta ng 90% na may corruption sa congressman, edi sana kumilos kayo, imbestigahan nyo. Kung meron talaga, ano yung pagkakataon na yun? Ito na yung pagkakataon na yung flood control issue. Kung saan nasasangkot yung mga congressman. Kaso walang patawag, walang investigasyon eh. Diba? Sinabi niya na alam niya na maraming pumatay lang para pumatay. At may report siya. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin siyang narireklamo patungkol sa mga nang-abuso, di umano, sa EJK. And, maganda po sigurong ito mabanggit dahil nung siya tinanong So, ibig sabihin, ang lumalabas, peki si Magalong. Nung sabihin ba ni Magalong yan, hindi nyo paniniwalaan? Yung sinabi ba ni Magalong na mabagal ang flood control, hindi namin paniniwalaan? Paniniwalaan namin yun kasi totoo naman. Mabagal talaga ang flood control issue ngayon ng investigasyon. At wala nga investigasyon nangyayari. Si Marcoleta ang patotoo. 9 na buwan hindi nag-imbestiga si Pinky. Tapos sasabihin nyo sa amin, hindi mabagal? Mali naman yata yun. tungkol sa impeachment trial na kinakapalooban or involving the Vice President. Ang kanyang sinabi lamang ay, I would like to invoke my right to remain silent. So, parang magkaiba ang So, kanyang... ganun din kayo. Mag-i-invoke to silence din kayo. Pag nag-silence si Magalong, kinumpara nyo sa inyo, hindi na kayo i-imik. Di ba? Yan ang nangyayari. panuntunan pagdating sa ibang tao at sa Vice Presidente. Next question po, Let Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. May panukala po si Senator Chis Escudero na palawigin ng 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan upang sa Po ang kanilang panukala. Hanggat hindi nakikita kung bakit kailangan ng ganitong klaseng panukala at bakit kinakailangan ma-postpone. So, mas maganda bago po sumagot ang Pangulo patungkol sa ganyang issue ay makita niya kung ano nilalaman ng panukalang ito. ang isa po doon sa mga nababanggit sa mga panukala ng mga babatas, yung krisis sa enerhiya. Siguro mas maganda po kung ma-justify talaga na dahil sa krisis ng enerhiya ay dapat i-postpone ng ilang taon. For next year po, meron pong for 2028. Siguro dapat ma-justify. Hindi naman po agad pwedeng sumang-ayon or hindi sumang-ayon ang Pangulo. Napag-usapan po ba ito sa LEDAC? Hindi po. Next question po, Chris Jose Remate. Hi ma'am, good afternoon po. Ma'am, tanong ko lang po. Kamusta na po pala yung investigasyon ng sa mga nakikitang casket sa iba't ibang lugar na may anti-China, anti-communist? Ang pinakahuli ko po na nalaman ay under investigation ng PNP at hindi po nila ikinasisiya yung mga gitong klaseng mga gawain. At kahit nga sinabi natin, Under investigation kasi pag anti-China. Pero pag yung pag-identify laban sa kanila, ang bilis. Iba talaga pag may titignan lang. na meron lahat tayo na freedom of expression. Pero Freedom of expression. Sa bagay, tatama kasi si Starella niyan. depende po kung ano ang inyong ipapahiwatig, kung meron bang pang-aabuso, o meron bang pananakot. Kaya po yan ay inimbisigan ng PNP. But later po, I will try to inquire from the PNP ano yung pinaka-latest na nakuha nila na mga na-gather na data patungkol po dyan. Meron po ba kayo naiisip kung sino yung nasa likod ng pagpapakalat ng mga kabaong na to?
Meron, personal, syempre may naiisip ako, pero Meron, no? Alam mo naman nasa isip lagi ng mga niyan kung sino. 'Di ba? Lagi nila utak niyan, alam nila kung sino eh. hindi importante ngayon kung ano yung naiisip ko. Thank you, ma'am. Next question po, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, ma'am. Our Chief Presidential Legal Counsel, Annalisa Logan, is applying for the position of Deputy Ombudsman for Luzon. Nakarating na po ba ito sa Pangulo at komento po ng palasyo? Ang naibigay lang po sa akin na impormasyon ay yes, opo, nag-apply po siya. Yun lang po yung nabigay sa akin na impormasyon. Huling tanong po, Julie Baiza, 1PH. Hi, Yusek. Recently po nag-post si First Lady Liza Arneta Marcos ng photos with Miss Chris Aquino. Meron po bang, kumusta po yung naging meeting nila? And kung meron po bang mga napag-usapan na pwedeng ma-share? Actually, I tried to ask the First Lady about that. Wala pa siyang share sa akin. Pero nakita naman natin kung ano yung pahiwatig ng pagbisita ng Hindi, nagkabati sila Aquino, pati ang Marcos dahil sa Duterte. Kakatulong nyo, kakapag-iinit nyo, ayaw ng Duterte, nagsanib pwersa na sila, pero plastikan pa rin yan. Bandang huli maglalaban dyan, Pinklawan sa kaloyalista, maniwala kayo sa akin. Kakayurin kayo ng Pinklawan, maniwala kayo sa akin. Chris, ni Miss Chris Aquino at ng kanyang mga anak. Nasa posisyon lang kasi ang Marcos eh, kaya mabango kayo ngayon. Pero pag habang patagal, papalapit ng 2028, pabaho kayo ng pabaho sa kanila. Ito na maganda Kasi karamihan sa mga mata pa pobre eh. No? ang kanilang relasyon. Okay, maraming salamat sa iyo, Auntie Claire, no? Sa mga binahagi mo, talaga pinag-init mo naman ang ulo ng sambayan ng Pilipino sa mga sagot mo, no? Isang komentaryong punong-puno ng karunungan at isang content na napakamakabuluhan, no? Kita natin yung mga 14 Marines ay talagang nanindigan na sila ay talagang hindi tatalikod at sila ay totoo na talagang kanilang sinasabi, no? Ganun din yung mga pagbaha ngayon, hindi fake news yung iba, tulad ng sinabi ng isang kongresista na fake news daw yung iba, wag po kayo maniwala. Sa Net25 po nagsasabi ng katotohanan, no? Maraming salamat, paalam po sa inyong lahat.